Magandang araw mga boss. Ipinarking ni customer itong sasakyan dun sa lugar na pinuntahan niya. Kaya lang pagbalik niya para start niya na ulit itong makina dahil syempre aalis na siya dun. Ayaw na daw mag-start itong makina niya. Subukan ko yan mga boss. Start ko itong makina. Dapat clutch. Ayaw na nga at malakas naman yung battery. Sabi ko paano ito nadala dito. Ang sabi niya sa akin, bali tinulak daw nila tapos pinakadyot para umandar itong sasakyan. Kaya naibalik nila ito sa parking. Pag ganito yung nangyari sa inyo mga boss at malakas naman yung battery, paano nyo malalaman malakas yung battery? Pindutin nyo yung busina mga boss. Pag normal yung lakas niya, okay yung battery niyan. At isa pa, kita nyo naman yung ilaw ng dashboard mga boss, di ba? Maliwanag masyado. Tapos yung impact nung pag-start nyo, malakas yung tak-tak. Ibig sabihin, malakas ang battery nun. Kaya wag nyo muna dalhin sa pagawaan yan. Kayo muna yung mag-check up. Pwede mong gayahin yung ginawa ko. Kumuha ka ng extension o kaya kahit anong bakal. Paluin mo itong body ng starter mo, yung pinakapwitan. Kasi nandyan yung carbon mga boss eh. Kung makikita nyo, pinapalo ko. Yan ang gagawin nyo. Kapag medyo nasisikipan kayo mga boss, maghanap kayo ng lugar na or space na mapapalo nyo itong pwitan ng starter na hindi kayo mahihirapan. Katulad ko, ayan, naghanap ako ng pwesto na iba. Ayan, tingnan nyo, napalo ko yung pwitan ng starter kasi nandyan nakapwesto yung carbon. Pwede kasing pag manipis na yung carbon brush nyan, hindi na siya naka-engage dito sa commutator niya. Kaya ang nangyayari, ayaw niya mag-start. Pag pinalo mo yan, yung carbon, didikit siya ngayon sa commutator mo na kung dyan nanggaling yung problema sa carbon brush mo. Possible yan mga boss, pag in-start mo na itong makina, andar na yan. Yung ganung palo mga boss na ginawa ko dito sa pwitan ng starter, pwede na yun mga boss. Pag umi-start naman ito mga boss, pwede mong obserbahan yan. Kinabukasan, start mo siya ulit. Pag okay na, good na yun. Pero pag ganun pa rin, biglang ayaw mag-start, pwede mo na ngayon ipa-service yan. Pa-start ko na itong makina. Yun lang mga boss, ayaw pa rin mag-start itong makina ni customer. Pero pag ganyan mga boss, rinig nyo naman, di ba? Tak, tak, tak. Ibig sabihin, nandyan pa rin sa starter yung problema para sa akin Kaya labas ulit ako dito sa sasakyan ni customer. Balik ulit ako dito sa harapan ng makina niya. Pero dito pa rin ako mag-check up, sa starter pa rin yan mga boss. Dahil sa pag-check up naman na gagawin ko, titignan ko yan kung meron siyang loose connection. Pwedeng maluwag itong nut niya o kaya naman yung socket wire dito sa solenoid. Alam nyo mga boss, kaya ganyan ako mag-check up. Kasi nga, mga na-encounter ko na yan noon pa. Sa pag-check up naman, kapain mo lang yung nut. Pag mahigpit, ibalik mo na yung cap niya. Tapos itong wire or socket wire dito sa solenoid mga boss, inugot ko yan mga boss para ma-check ko itong socket wire niya. Pag ganito kasing socket wire lang mga boss yung ditusok, minsan nagkakaroon ng loose connection yan or carbon Kahit pasabihin mong nailalak yan or meron siyang cover, possible pa rin yan magkaroon ng dumi or corrosion na pagmulan ng loose connection. Kaya nga nung ibinalik ko itong socket wire dito sa solenoid, idiniin ko maigi yan para kahit papano magkaroon ako ng chances kung dyan lang nanggaling yung problema or yung loose connection. Ganyan muna ako mag-check up mga boss, hindi kaagad yung porkit ayaw na mag-start kalas agad nitong starter. Nako, kawawa ang customer nun, gastos agad. Kumbaga gusto mo kumita agad, wala kang pagmamahal sa kapwa mo. Alam nyo mga boss, yung ganitong pag-check up na ginagawa ko tapos umandar yung sasakyan, minsan doble pa yung natatanggap ko sa customer. Kasi ang katwiran niya, pinagtsatsagaan ko daw muna hanapin yung problema na kung positibo na, doon ko lang daw ginagawa. Minsan, nakukuha ko sa mga check up ko lang, may maluwag lang, ganun. Pag umandar mga boss, nako yung bayad niya, dinodoble niya. Halos lahat sila mga boss na legit na customer ko, ganun sila magbayad. Ang katwiran kasi nila, hindi na daw sila naabala ng matagal, hindi pa sila bumili ng pyesa. Pa-start ko na itong makina mga boss, para magkaalaman na tayo. O di ba mga boss, kita nyo naman, loose connection lang. Sabi nga ni customer, bago nangyari ito, pag nag-i-start siya, minsan may palya na sa pag-start. Switch off ko muna itong makina mga boss para masubukan. Tapos start ko ulit yan. Loose connection! Loose connection! Loose connection! Nag-loose connection lang. Saksakan niya. Tanggalin ko muna yung susi mga boss. Maingay. Tunog ng tunog. Hindi sa isipan ko kasi wala na lang po Ito imposible Baka impossible.
Alam nyo mga boss, kaya hindi naman ako maniwala na itong starter ni customer may problema or meron niyang sira dito sa starter niya dahil nga yun sa mga kwento niya mga boss. Syempre inimbestigahan ko muna si customer. Malakas naman daw pumalo itong starter niya, kaya lang may mga time daw na parang humihina daw yung pasok ng kuryente pag nag-start siya. Doon ako nagkaroon ng idea na may loose connection lang ito. Ito nga mga boss, after ko mapa-start itong sasakyan ni customer, chinek ko ulit itong socket wire niya dito sa solenoid. Okay naman siya mga boss, nakalock naman eh. At nang sinaksak ko naman yung socket wire mga boss, masigip naman siya. Kaya hindi ko dapat siya higpitan eh. Tapos ito namang nut niya dito sa solenoid, kung makikita nyo, ginalaw-galaw ko yan. Talagang mahigpit siya, wala siyang problema eh. At walang kalug itong kinakapitan ng nut. Pati itong male dito sa solenoid, yung sinasaksakan nitong female na socket wire dito sa solenoid, wala siyang uga. Kaya good yan. Ituro ko sa inyo mga boss yung socket wire na nagkaroon ng loose connection dito sa solenoid. Ayan mga boss, yung tinuro ko. Ayan. Sa starter mga boss o sa solenoid, makikita nyo yan eh. Ayan yung hinuhugot minsan ng mekaniko eh. Ayan o, ayan. Ayan. Ayan yung salarin mga boss na pinanggalingan ng loose connection. Nung hinugot ko nga yan, tapos binalik ko ng maayos, naging okay na, diba? Umistart na itong makina. Kung meron kayong contact cleaner mga boss, pwede nyo naman yung sprayan. Sa akin kasi ginagawa ko dyan, tanggal gabit, parang nililinis ko lang yung terminal, ganun ko lang siya ginawa. Para kung may corrosion sa female niya, matatanggal yun mga boss. Pa-start ko na ulit itong makina ni customer. O di ba mga boss? Isusubo ko yan ng ilang beses, start, tapos switch off, tapos start, switch off, para sigurado ako na wala nang problema dito sa starter ni customer. Syempre naman mga boss, after ko gawin ito, iiwanan ko na yan. Pwede kasing kung hindi ko susubukan yan tapos umalis ako, bigla namang hindi na naman gumana itong starter niya. Kaya the best talaga yung bago ko iwanan si customer, siguraduhin ko na okay na talaga itong sasakyan niya. Ganun ang tamang paggawa, hindi yung pag nabayaran ka na, biglang iiwanan mo na yung sasakyan, bahala na si Batman, mali yun. At dahil sa positibo na ako mga boss na okay na itong sasakyan ni customer, may paalala ako sa inyo, mag-iingat kayo sa pagpapaservice nyo ng sasakyan nyo dyan sa bahay nyo, lalo't hindi nyo naman kakilala, para hindi kayo magaya dun sa customer na nagsumbong sa akin. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. At sana sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayong nakakakuha ng idea. At kung maaari at hindi naman mabigat sa kalooban nyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat.